Isang mabiyayang umaga po sa inyong lahat, mga magulang ko't mga kapatid. Welcome po muli dito sa ating online prayer devotion ng St. Paul United Methodist Church, Tondo. At napaka palad po natin dahil tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon ng pagkakataon na muli tayong magkasama-sama para sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. So sa ating pong pagpapatuloy, tayo po muna ay sandaling manalangin. Sama-sama kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin upang ikaw ay aming makatagpo sa unang oras ng araw na ito. Hiling ko po na tulungan mo kaming ihanda ang aming mga puso sa pakikinig ng iyong mga salita sa ikalalago at ikatatatag ng aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umaga pong ito, ang ating pagbubulay-bulayan ay mula sa Matthew, Kabanatang 11, talatang 2 hanggang 6. Ulitin ko po, Matthew, Kabanatang 11, talatang 2 hanggang 6. Ganito po ang ating mababasa. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, "Kayo po ba ang pinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong narinig at nakikita." Talatang 5, nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at ipinangangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Talatang 6, mapalad ang mga taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Dito po sa Matthew, Kabanatang 11, ay atin pong malalaman or mababatid natin ang mga naging reaksyon ng mga tao sa mga nakita nilang ginawang himala ni Jesus. Noong binabasa ko po ang mga talatang ito, ay biglang pumasok sa aking isip at aking naalaala na si Juan Bautista ay nauna lang ng konti kay Jesus at siya ang maghahanda ng daraanan ni Jesus. Kaya bago pa dumating si Jesus, naihayag na niya sa mga tao na darating ang tagapagligtas, kaya mangagsisi na kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Marami na ang nakarinig sa kanya at pinakinggan naman siya at sumama sa kanyang pangangaral. Siya ay nagpakita ng katapangan sa pangangaral at tunay na tagapagtaguyod ng katotohanan ng Panginoon. So malalim ang kanyang pagkakilala sa Panginoon, kaya't buong sigasig niyang sinusunod ang utos ng Diyos at tapat siyang naglingkod. Pero nang siya po ay ipinakulong ni Haring Herodes, dito po siya nagkaproblema. Ano po yung problema na yon? Problem of doubt, pagdududa o pag-aalinlangan. Sa talatang ating binasa ay sinugo niya ang ilan sa kanyang mga alagad at kanyang ipinatanong kung siya nga ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa sila. Ano ang sagot ni Jesus? "Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong narinig at nakikita." Hindi man diretsahang sinagot ni Jesus ang mga tanong na ito, pero narinig nila at nakita sa mga tao kung ano at paanong ipinakita niya sa mga tao ang mga himala na magpapatotoo na siya na nga yung kanilang hinihintay. Marahil na itanong niya sa kanyang sarili, bakit? Kung siya nga yung ipinangakong darating, bakit siya nasa kulungan? At hinayaan siyang maghirap samantalang siya ay tapat na naglingkod. Sinunod niya ang utos ng Diyos at buong tapang na ipinangaral ang mabuting balita. Kaya't masasabi po natin na normal sa mga Kristiyano ang magduda. Kung ang mga alagad nga po na
actually lang nakita yung mga himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus na pagpapagaling. Kinakausap at ganun man ang hangin, no? Alon o yung unos, no? Di po ba ito'y nakikinig sa kanya? Pero sa kabila ng kanilang nakita, nandun pa rin yung kanilang pag-aalinlangan. Gaya po ni Pedro, nung naglakad na siya sa ibabaw ng dagat, no? Sa ibabaw ng tubig, unti-unti siyang lumubog. Bakit? Dahil nawala yung focus niya sa Panginoon. Nang makita niya ang malalaking alon, nagkaroon siya ng takot sa halip na magtiwala sa Panginoon. Bakit? Dahil laging nandyan ang dyablo para guluhin ang isip natin, no? To discourage us. Yan po ang role ni Satan. So sa panahon ng pagsubok at mabibigat na problema, ayaw man natin itong mangyari, pero pinapahintulot ng Diyos na ito ay maranasan natin. Dahil dito natin siya maaalaala. Dito tayo lumalapit sa Kanya, no? At alam natin na wala na po tayong malalapitan, kundi ang Panginoon. Kaya sabi ko nga, hinahayaan ng Diyos na danasin natin yung ganong mga pagsubok sa buhay. At sa pamamagitan po ng mga pagsubok na ito, ay ipatutunayan ng Diyos, no, yung kanyang kapangyarihan, no, at makikita natin kung paano siyang kikilos sa ating buhay. At alam ko po sa mga pagsubok na ito, tayo ay lalong tumatatag sa ating pananampalataya. Kapag tayo ay may problema, ang hinihiling natin sa Diyos, solusyon, no? Solusyon karaka-raka or agad-agad sa problema na meron tayo. Di po ba dapat ang hilingin natin sa Panginoon ay wisdom o karunungan? Dahil kaya tayo nagdududa dahil kulang tayo sa pangunawa. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng karunungan upang maunawaan natin ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin. God will give us wisdom to understand everything na nangyayari po sa buhay po natin. Noong si Juan ay nasa kulungan at nahihirapan ang kaniyang kalooban, nayanig ang kaniyang pananampalataya. Nag-alinlangan siya, pero nandun pa rin at hindi nawala ang kanyang pananampalataya. Nakakulong siya, pero hindi ibig sabihin pinabayaan siya ng Diyos. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay, kaya't dapat maniwala muna tayo na may gagawin ang Diyos bago ka magduda. So ano po ang itinuturo sa atin sa mga talatang ito? Magpakatatag tayo lalo na sa panahon ng mga pagsubok at sunod-sunod na problema. Manatiling nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kontrolado niya ang lahat ng bagay, kaya maniwala tayong siya ay lagi nating kasama. Di niya tayo iiwan ni pababayaan man. Panghawakan natin ang kaniyang mga pangako. Huwag tayong matitinag o mag-aalinlangan sapagkat sinabi sa huling talata ng ating binasa, mapalad ang mga taong hindi nag-aalinlangan sa akin. To God be the glory. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa paalaala ninyo sa amin sa umagang ito, na hindi kami dapat mag-alinlangan sa halip magtiwala sa iyong kapangyarihan. Inihiling po namin na bigyan niyo kami ng kaalaman na nagmumula sa inyo para maunawaan namin ang mga nangyayari sa aming buhay. Pagkalooban niyo po kami ng kalakasan upang mapagtagumpayan namin ang mga problema at pagsubok na aming nararanasan at mararanasan pa. Maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang ipinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na sa aming kakayahan, sa aming talento na nagagamit namin sa aming paglilingkod. Hayaan niyo po na magamit namin ito sa paraang nais ninyo at mabigyan namin kayo ng karangalan at maluwalhati ang inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas.
Amen.